Magandang gabi, mga mahal kong kapatid sa pananampalataya, at maligayang pagdating sa ating espasyo ng pag-asa at pagbabago. Alam kong ang marami sa inyo ngayon ay maaaring nakakaranas ng mabigat na pasanin, nararamdaman na parang may mga buhol-buhol sa inyong buhay na kay hirap kalagin. May mga problemang bumabalot sa inyong puso, isip, at kaluluwa, na nagiging dahilan para kayo ay mag-alala, malungkot, at halos mawalan ng pag-asa. Pero gusto kong sabihin sa inyo muna ang isang bagay na napakahalaga, hindi kayo nag-iisa. At higit sa lahat, may pag-asa. Mayroong paraan para kalagin ang mga buhol na iyan, kahit pa sa mga sandaling kayo ay natutulog. Ang pamagat ng ating video ngayon ay Gabi Dasal ay Birhen Kinakalag le buhol habang kayo le natutulog. At ito ay higit pa sa simpleng dasal. Ito ay isang paalala, isang paggising sa katotohanan na mayroong gumagabay, mayroong nagmamahal, at mayroong makapangyarihang lakas na handang tumulong sa atin sa ating pinakamadilim na sandali. Kung ang mensaheng ito ay pumupukaw sa iyong puso, kung nararamdaman mong para sa iyo ito, huminga ka ng malalim at manatili ka sa akin sa bawat sandali ng gabing ito. Dahil ipinapangako ko sa iyo, pagkatapos ng gabing ito, may magbabago. Hindi ka na magiging pareho. Naglakbay tayo sa buhay na may iba't ibang uri ng karanasan. May mga panahon ng liwanag, tawanan, at tagumpay. Pero hindi rin mayaalis ang mga panahon ng pagsubok, kalungkutan, at pagkabigo. Ito ang mga panahong parang may isang invisible na kamay na ginagawang buhol ang bawat aspeto ng ating buhay. Maaaring ito ay buhol sa relasyon, kung saan ang komunikasyon ay tila naguguluhan, at ang pagmamahalan ay nauwi sa pagdududa. Maaaring ito ay buhol sa pananalapi, kung saan anuman ang gawin mong pagsisikap ay hindi sapat, at ang mga utang ay parang halimaw na humahabol sa iyo. Maaari ring buhol sa kalusugan, kung saan ang karamdaman ay patuloy na bumabalik, at ang katawan ay tila sumusuko. At ang pinakamabigat sa lahat, minsan ang buhol ay nasa ating sarili, sa ating kalooban ng buhol ng takot, ng kawalan ng tiwala sa sarili, ng pait mula sa nakaraan, o ng kawalan ng direksyon sa buhay. Tandaan mo, bago ka magpatuloy sa pag-isip na ako lang ang nakakaranas nito, gusto kong sabihin sa iyo na ang bawat tao, sa iba't ibang antas, ay nakakaranas ng mga buhol sa buhay. Isipin mo si Mang Tonyo, isang magsasaka na buong buhay ay nagtrabaho sa bukid. Sa bawat pagtanim niya, umaasa siya sa biyaya ng panahon. Pero minsan, biglang dumating ang bagyo o ang tagtuyot. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Naramdaman niya ang buhol ng kawalan, ng pagkabigo, at ng pagdududa kung paano pa siya babangon. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Nagpatuloy siya sa pagdarasal, sa pagtitiwala, at sa muling pagtatanim. At unti-unti, nakita niya ang himala ng muling pagtubo ng mga pananim, parang unti-unting nakakalag ang buhol sa kanyang buhay. O kaya si Aling Nena, na matagal nang naghihintay ng anak. Ilang taon na silang kasal ng kanyang asawa, pero nananatiling walang laman ang kanyang sinapupunan. Naramdaman niya ang buhol ng kalungkutan, ng pagdududa sa kanyang pagkababae, at ng tanong kung bakit siya. Bawat buwan, ang pag-asa ay napapalitan ng pighati. Pero sa bawat dasal niya, sa bawat pagluha niya sa paanan ng Birhen, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi man agad-agad dumating ang kanyang minimithing anak, pero nakalagan ang buhol ng kanyang pighati. Natuto siyang magmahal at maglingkod sa ibang paraan, at doon niya natagpuan ang tunay na kagalakan at pagiging ina, kahit hindi sa sarili niyang dugot laman. Kaya, sa gabing ito, gusto kong alamin mo ang isang malalim na katotohanan, ang ating mga problema, ang ating mga hamon, ay hindi nilayon upang sirain tayo. Bagkus, ang mga ito ay mga pagkakataon para lumago, para mas mapalalim ang ating pananampalataya, at para maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, at ang kalinga ng mahal na Birhen sa mga paraang hindi natin akalain. Iyan buhol ay iyong buhay ay hindi dapat maging permanente. Pero paano nga ba natin kakalagin ang mga buhol na ito? Lalo na kung pakiramdam natin ay ginawa na natin ang lahat at wala pa ring nangyayari.
Ang susi ay nasa pamagat ng ating video, Gabi Dasal sa Birhen, kinakalag ang mga buhol habang kayo ay natutulog. Ang ibig sabihin nito, hindi natin kailangang magbuwis ng gabi at araw para lang kalagin ang lahat ng buhol sa ating sariling lakas. May mga buhol na napakakomplikado, napakalaki, na hindi kayang kalagin ng ating kakayahan, ng ating pag-isip, o ng ating plano. Ito ang mga buhol na nangangailangan ng interbensyon mula sa itaas. Ito ang mga buhol na kailangan nating ipaubaya, kailangan nating isuko, at kailangan nating ipagkatiwala sa kapangyarihan ng isang mas mataas sa atin. At dito pumapasok ang mahal na Birhen. Sino ang mahal na Birhen? Siya ay hindi lang isang simpleng babae. Siya ay ang ina ni Jesus, ang ina ng Diyos, at dahil dito, siya ay naging ina rin natin. Siya ang babaeng nagbigay ng kanyang buong sa plano ng Diyos, kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat ng mangyayari. Siya ang babaeng nagpatuloy sa pananampalataya sa kabila ng sakit, pagdurusa, at pagkalito. Siya ang babaeng nasa paanan ng krus, nananalangin at nagtitiwala, kahit pa nakikita niya ang kanyang anak na naghihingalo. Ang kanyang pagiging ina ay lumalampas sa pisikal na koneksyon. Ito ay isang espiritual na koneksyon na nagbibigay sa kanya ng kakayahang maging tulay sa pagitan natin at ng kanyang anak, si Jesus. Siya ay ang Birhen tagakalag ng mga buhol, o Undor of Knots, isang debosyon na nagmula sa Alemanya at kumalat sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas, dahil sa malalim nitong kahulugan at sa dami ng mga himalang nangyayari sa pamamagitan nito. Ang bawat buhol na binabanggit natin ay parang isang lubid na pinagsama-sama sa paraang mahirap intindihin. Ang mga ito ay maaaring mga kasalanan, mga hindi pagkakaunawaan, mga pagdududa, mga sugat mula sa nakaraan, o mga takot sa hinaharap. Sa debosyon sa mahal na Birhen tagakalag ng mga buhol, inilalagay natin ang bawat buhol na ito sa kanyang mga kamay. Bakit sa kanya? Dahil bilang ina, mayroon siyang kakaibang pagmamahal at pag-unawa sa ating mga pinagdadaanan. Bilang ina ni Jesus, mayroon siyang matinding impluwensya sa kanyang anak, at alam nating ang kanyang pamamagitan ay may kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng gabing dasal na ito. Kadalasan, sa gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, pag-isip, at pagharap sa mga hamon, ang ating katawan ay pagod, at ang ating isip ay puno ng ingay. Ito ang perpektong panahon para magpahinga, hindi lamang pisikal kundi espiritual din ito ang panahon para isuko ang lahat. Hindi natin kailangan pang magpuyat, mag-isip ng mga komplikadong solusyon, o piliting kontrolin ang mga bagay na lampas na sa ating kontrol. Sa halip, sa gabing ito, hahayaan nating ang mahal na Birhen ang kumilos. Isipin mo ang isang sanggol. Kapag napagod ang sanggol sa paglalaro, sa pag-iyak, o sa paggalaw, sa huli ay matutulog ito ng mahimbing. Sa kanyang pagtulog, hindi niya iniisip ang mga problema ng mundo. Hindi niya iniisip kung paano siya kakain sa susunod na araw, o kung paano niya makakalap ang kanyang laruan na nasa ilalim ng mesa. Basta siya ay natutulog, nagtitiwala na may mag-aalaga sa kanya, may magpapakain sa kanya, at may magmamahal sa kanya. Ito ang uri ng pagtitiwala na inaanyayahan tayong magkaroon sa gabing ito. Sa gabing dasal, hindi mo kailangan ng mahabang listahan ng mga dasal. Hindi mo kailangan ng mga komplikadong ritual. Ang kailangan mo ay isang tapat na puso, isang handang kalooban na magtiwala, at isang determinasyon na isuko ang iyong mga buhol. Paano natin ito gagawin? Una, maghanap ay ng tahimik na lugar. Maaaring ito ay sa iyong kwarto, sa tabi ng iyong kama, o sa isang sulok na kung saan nararamdaman mo ang kapayapaan. Mahalaga na walang distractions, walang ingay, at walang makakaistorbo sa iyong koneksyon. Pangalawa, hawakan ng benhi iyong rosaryo kung mayroon ka. Ang rosaryo ay hindi isang agimat. Ito ay isang instrumentong makakatulong sa atin na mag-focus, na maging sentro ang ating dasal kay Jesus sa pamamagitan ng mahal na Birhen. Ang bawat butil ay isang paalala ng pagmamahal, ng pagpapakasakit, at ng pag-asa. Kung wala kang rosaryo, hindi ito hadlang.
Hawakan mo lang ang iyong kamay o ang iyong puso. Pangatlo, simulan na vanli iyong dasal na sa isang malalim paghugot ng hininga. Hayaan mong lumabas ang lahat ng pagod, pag-aalala, at tensyon sa iyong katawan. Sa bawat paglanghap, isipin mo na lumalanghap ka ng kapayapaan, ng pag-asa, ng biyaya. Sa bawat pagbuga, isipin mo na inilalabas mo ang lahat ng iyong mga buhol, lahat ng iyong mga problema, at lahat ng iyong mga pasanin. Pagkatapos nito, idulog vanji iyong buhol ay mahal ay Birhen. Hindi mo kailangan pang ipaliwanag ng detalyado ang bawat aspeto ng iyong problema. Alam na niya. Ang kailangan mo lang ay maging tapat at sabihin mo sa kanya, mahal na ina, narito ang mga buhol sa aking buhay. Hindi ko na po alam kung paano ito kakalagin. Ipinaubaya ko na po ito sa inyo. Kayo na po ang bahala. Maaari mo siyang kausapin sa sarili mong salita, na parang kinakausap mo ang iyong sariling ina na pinagkakatiwalaan mo ng lubos. Dito na pumapasok ang pinakamahalagang bahagi, Dennis, pagtitiwala habang kayo natutulog. Matapos mong idulog ang iyong mga buhol, huwag mong piliting mag-isip pa ng solusyon. Huwag mong piliting balikan ang bawat detalye ng iyong problema. Sa halip, hayaan mo ang kapayapaan ng mahal na Birhen na bumalot sa iyo. Habang natutulog ka, ang iyong isip ay nagpapahinga, ngunit ang iyong kaluluwa ay patuloy na konektado sa kanya. Sa mga oras na iyon, habang ikaw ay walang kamalay-malay, ginagampanan ng mahal na Birhen ang kanyang misyon ng kalagin ang mga buhol na ipinaubaya mo sa kanya. Marami na akong nakitang mga sitwasyon na parang imposible, pero nagkaroon ng solusyon sa mga paraang hindi mo inaasahan. Isang babae na may matinding problema sa kanyang trabaho, na halos mawalan na ng pag-asa. Buong gabi siyang nanalangin, idinulog ang kanyang buhol sa Birhen, at natulog. Kinabukasan, isang simpleng pag-uusap lang sa kanyang boss ang nagbukas ng isang bagong oportunidad na mas maganda pa sa kanyang dating posisyon. Ang buhol ng takot at kawalan ng trabaho ay nakalagan, hindi sa kanyang sariling pagpupunyagi na maghanap, kundi sa isang interbensyon na nangyari habang siya ay natutulog, nagpapahinga sa kanyang pananampalataya. May isa pa akong kaibigan na may matinding utang. Buong gabi siyang hindi makatulog sa kaiisip kung paano niya ito babayaran. Isang gabi, naisipan niyang subukan ang debosyon sa Birhen tagakalag ng mga buhol. Idinulog niya ang lahat, iniyak ang lahat ng kanyang pasanin, at natulog. Kinabukasan, tumawag ang isang kamag-anak na matagal na niyang hindi nakakausap, at nag-alok ng tulong na siya namang eksaktong halaga para mabayaran ang kanyang utang. Ang buhol ng pinansyal na problema ay nakalagan, hindi sa sarili niyang paraan, kundi sa isang hindi inaasahang pangyayari na dumating sa tamang panahon. Mi cuéntanos comentarios de donde vos est asistindo, si esa mensagem est fazendo sentido para o seu coração. Malaking tulong ito para maintindihan ko ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami pang nakakapagpabagong nilalaman. Ang punto ay ito, may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang solusyonan sa sarili nating lakas. At hindi rin naman natin kailangan. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang pagmamahal, ay binigyan tayo ng isang ina na magiging tulay, magiging kalinga, at magiging tagakalag ng ating mga buhol. Ang ideya ng habang kayo ay natutulog ay hindi nangangahulugan na maging pasibo tayo at wala nang gagawin. Sa halip, ito ay nangangahulugan ng isang malalim na gawa ng pagtitiwala at pagpapahinga sa Diyos. Ito ay isang pagkilala na mayroong gumagabay na higit pa sa ating pangunawa. Paano natin palalalimin ang ating pagtitiwala? Gawin nating ugali gabi dasal neeki. Hindi ito isang beses lang na dasal. Ito ay isang ugali na dapat nating paunlarin. Bawat gabi, bago matulog, ilaan ng ilang minuto para idulog ang lahat ng iyong buhol. Kung may bago kang problemang lumabas sa araw, idulog mo ito sa gabi. Kung may lumang problema na parang bumabalik, idulog mo ulit ito. Ang mahal na Birhen ay hindi napapagod sa pakikinig, at hindi rin siya napapagod sa pagtulong. Pangalawa, palalimin vanji iyong pagkilala sa mahal ang Birhen.
Basahin ang mga kwento tungkol sa kanya, pag-isipan ang kanyang mga bertudang kanyang pagpapakumbaba, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pag-asa, at ang kanyang pagmamahal. Kung mas kilala mo siya, mas madali para sa iyo na magtiwala sa kanyang pamamagitan. Ang kanyang buhay ay isang malaking testamento sa pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Pangatlo, maging bukas e-lead sagot din ay hindi ni inaasahan. Minsan, inaasahan natin na ang mga buhol ay kakalagin sa paraang gusto natin. Pero ang Diyos, sa kanyang karunungan, ay may sariling paraan. Maaaring hindi ito ang agarang solusyon na iyong hinahanap, ngunit ito ang solusyon na pinakamainam para sa iyong espiritual na paglago. Maaaring ang buhol ay hindi agad mawala, pero ang bigat ng buhol ay unti-unting lumuwag. Maaaring hindi agad bumalik ang iyong kasintahan, ngunit ang buhol ng iyong kalungkutan ay mapapalitan ng kapayapaan at pagtanggap. Alalahanin mo ang mga salita ng Salmo 46:1, maging tahimik kayo at alamin niyo na ako ang Diyos. Sa ating pagtulog, sa ating pagpapahinga, doon tayo pinakamalapit sa Diyos. Doon tayo pinakahanda na marinig ang kanyang tinig at tanggapin ang kanyang biyaya. Ang pagtulog ay hindi isang pagtaka sa problema. Ito ay isang gawa ng pagtitiwala. Ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa anumang buhol na nararanasan mo. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin. Ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay hindi ang iyong huling patutunguhan. Ang bawat buhol ay isang pagkakataon para sa isang bagong pagbabago, isang bagong simula, at isang mas malalim na koneksyon sa Diyos at sa mahal na Birhen. Kaya't huwag kang mawalan ng pag-asa. Hinding-hindi ka nag-iisa. Ikaw ay may lakas sa loob mo na lampas sa iyong iniisip. Ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng kakayahang lampasan ang anumang hamon. At sa pamamagitan ng mahal na Birhen, ikaw ay mayroong tagapagtanggol, isang ina na handang humawak sa iyong kamay at kalagin ang pinakamahigpit na buhol. Kaya't sa gabing ito, sa bawat gabi na darating, hayaan mong ang pananampalataya mo ang maging pinakamalakas na puwersa. Hayaan mong ang iyong pagtitiwala ang maging iyong pinakamalalim na pahinga. At habang ikaw ay natutulog, maniwala ka na ang mahal na Birhen ay kumikilos, unti-unting kinakalag ang mga buhol na iniwan mo sa kanyang mga kamay. At ngayon, mga minamahal, ipikit natin ang ating mga mata. O kung mas gusto mo, tumitig ka sa isang larawan ng mahal na Birhen. Hayaan mong ang iyong puso ang magsalita, hayaan mong ang iyong kaluluwa ang magpahayag ng lahat ng iyong nararamdaman. Samahan mo ako sa isang taimtim na panalangin. O mahal na Birhen, aming ina, Birhen tagakalag ng mga buhol, buong kapakumbabaan po kaming lumalapit sa iyo ngayong gabi. Batid naming ikaw ay isang ina na puno ng pagmamahal at pag-unawa, na laging nakikinig sa aming mga hinaing. Ngayon, sa harap mo, idinudulog namin ang lahat ng buhol sa aming buhay. Bawat problema, bawat pasanin, bawat pag-aalala na nagpapahirap sa aming kalooban. Mahal na ina, alam naming ikaw ay makapangyarihan sa pagharap sa mga hamon. Narito ang buhol ng aming pamilya, na puno ng hindi pagkakaunawaan at pagkakawatak-watak. Idinudulog namin sa iyo ang buhol ng aming relasyon, na tila nagkakahiwalay at lumalamig. Mahal na Birhen, narito rin ang buhol ng aming pananalapi. Ang aming mga utang, ang aming kakulangan, at ang aming pag-aalala sa kinabukasan. Ipinaubaya namin sa iyo ang buhol ng aming kalusugan, ang aming mga karamdaman, at ang aming mga pisikal na sakit na nagpapahina sa amin. Ina namin, narito ang mga buhol sa aming sarili. Ang buhol ng takot na harapin ang bukas, ang buhol ng kawalan ng tiwala sa aming sarili, ang buhol ng pait mula sa mga nakaraang sugat, at ang buhol ng pagdududa sa aming pananampalataya. Ipinapaubaya namin sa iyo ang lahat ng ito, o mahal na Birhen. Sa aming pagtulog ngayong gabi, habang ang aming katawan ay nagpapahinga, kami po ay nagtitiwala na ikaw ay kumikilos. Na ang iyong mapagpalang kamay ay dahan-dahang kinakalag ang bawat buhol, isa-isa, na may pagmamahal at karunungan. Tulungan mo po kaming magkaroon ng ganap na pagtitiwala sa iyo at sa iyong anak na si Jesus.
Bigyan mo kami ng kapayapaan sa gitna ng aming mga alalahanin, at lakas upang tanggapin ang kanyang banal na kalooban. Naway sa aming paggising bukas, maramdaman namin ang iyong kapayapaan, ang iyong pagmamahal, at ang iyong solusyon sa aming mga problema. Pangalagaan mo po kami sa gabing ito, at gabayan kami sa aming paglalakbay. Maging sandigan ka po namin, aming ina, sa bawat hakbang ng aming buhay. Pinupuri ka namin at dinadakila, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ang iyong anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga mahal kong kapatid, maraming salamat sa pagsama sa akin sa gabing ito. Umaasa ako na ang mensaheng ito ay nakapagbigay sa inyo ng pag-asa, kapayapaan, at lakas. Alalahanin na ang iyong kwento ay hindi tapos. Ang iyong pinakamahusay na bahagi ay paparating pa. Huwag kang susuko. Ang Diyos ay kumikilos, at ang mahal na Birhen ay laging kasama mo. Kung nakakuha ka ng halaga mula sa videong ito, kung naramdaman mong nakatagos sa iyong puso ang mensahe, mangyaring i-like ang video na ito at siguraduhing nakasubscribe ka sa channel na ito at i-click mo na rin ang notification bell para hindi mo mapalampas ang bawat mahalagang mensahe na ibabahagi natin sa hinaharap. Bawat like, bawat subscribe, bawat share mo ay malaking tulong para maabot natin ang mas marami pang tao na nangangailangan ng pag-asa at gabay. Ano naman ang susunod para sa'yo? Pagkatapos ng gabing ito, gusto kong panoorin mo ang aming video tungkol sa kapangyarihan ng pasasalamat. Paano binabago nito ang iyong buhay? Dahil ang isang pusong mapagpasalamat ay isang pusong bukas para sa mas marami pang biyaya at nakakalag ng mas maraming buhol. Ang link ay nasa description sa ibaba. At syempre, ibahagi mo sa comment sa ibaba ang iyong mga buhol. Mag-iwan ka ng isang i-amen kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng dasal at sa pamamagitan ng mahal na Birhen. Nais kong marinig ang iyong mga salita, ang iyong mga testimonya, at ang iyong mga dasal. Sama-sama tayo sa paglalakbay na ito ng pananampalataya at pagbabago. Muli, maraming salamat sa iyo. Pagpalain nawa kayo ng mahal na Birhen at ng Poong May Kapal. Hanggang sa muli. God bless you all.